Another day, another DIY hike. This time we're hiking Mount 387 in Nueva Ecija. Before umakyat, you can message Mount 387 PH first or pwede nyo rin kontakin tong numbers na to tapos sila na yung mag-a-assign sa inyo ng tour guide. Around 5 PM, sumakay na kami ng bus pa Cubao tapos 7 PM Cubao Terminal na, tawid lang kayo pa 5-star terminal then hanapin nyo yung bus pa to Gigaraw. Sabihin nyo lang sa konduktor ibaba kayo sa Mount 387 jump off tapat ng Iglesia ni Cristo sa Puncan, Caranglan, Nueva Ecija. By 11:40 PM, nakarating na kami sa jump off, lakad lang kayo paloob and since 4:30 AM pa start ng hike, nag-register lang then natulog muna. Around 4 AM, nag-start na kami mag-prepare, hinintay lang namin yung tour guide, then around 4:45 PM, nagsimula na kami umakyat. Ito na ata yung pinakamurang tour guide fee na na-encounter ko, 400 pesos lang, good for 7 packs na. Kadalasan kasi sa ibang bundok, 1,000 pesos na agad, kaya super sulit dito umakyat. Since weekday ngayon, wala kaming kasabayang umakyat, kaya solo na naman namin ng bundok. Hindi ko in-expect na sobrang lamig pala dito pag madaling araw, tapos ang daming insekto na lumilipad compared sa mga bundok na naakyat ko na. Oh, yun, wala pa rin kami sa kalahati. Parang naglalakad yung kalahati ng trail. Pumutok na yung araw around 5:40 AM, so dapat pala mga 4 AM lumarga agad kami kasi nararamdaman ko na yung init. Mix and match siya ng patag at ahon, medyo mahaba lang talaga pero kaya naman kahit beginner ka. Tsaka pag bundok naman talaga, expected na maraming ahon. Huwag pala kayo aakyat ng puyat at walang heavy meal kasi nakakainit ng ulo. Parang ang tagal naming makarating sa summit, like kanina pa ako naglalakad dito. And baon kayo ng maraming tubig kasi sobrang init talaga and kinulang yung tubig na dala ko. Parang wala siyang katapusan. 8:15 AM, narating na namin tong Batong Amat pero katabi na nito halos yung summit. Dito kami nagtagal para mag-sightseeing and syempre video na rin. Then 9 AM summit na tirik na yung araw kaya maghat talaga kayo o dala ng payong. By this time, wala na talaga akong tubig kaya atat na ako bumaba sa uhaw. Tapos next stop na yung Lover's Tree. Dito yung maraming nagduduyan tapos pwede rin umakyat dyan sa puno. Super sarap ng hangin and gusto ko pa sanang magtagal kaso naghahalusinate talaga ako ng tubig dito. Dahil nga baha pa dahil ng bagyo, di kami pinayagan pumuntang Aloha Falls. So ending, back trail na lang kami. Sobrang init, kaya dapat nang mag-transform. Actually, if beginner hiker ka, pwede mo siyang akitin kasi puro lakad lang naman. Wala yung mga aakit ka pa ng bato or super tarik na pwede kang mahulog, ganun. Puro lakad siya, tapos medyo mahaba lang talaga yung trail. Ang kalaban mo lang dito is yung init at syempre pagod. Around 1:30 PM, nakababa na kami and dumiretso kain muna dito sa karinderya sa labas. After no, naligo lang, then mga 3 PM, nag-abang na ng bus pa Cubao. Pero grabe, obstacle course pala magtawag ng bus dito kasi lalagpasan ka kahit todo kaway ka na, kaya dapat be alert. Mga 3 bus ata na pa Cubao yung nilagpasan kami bago kami nakasakay and halos 4 PM na yun. So if nagbabala ka rin umakyat dito, here's a quick breakdown of the expenses. Yun lang, see you in our next hike!